Sa mga nangyayaring development ngayon sa Philippine basketball ay nakamata ang ating mga rival sa Asia, lalo na sa mga bagong players na ating pinapasok. Sa ngayon, ang unang good thing ay dahan-dahan na gumaganda ang lagay nitong si Kai Sotto. But yes, wala pang perfect na timetable na kung kailan siya babalik. Pero ingat na ingat pa rin itong ating kababayan na masigurado siya ay 100% sa kanyang return from B-League hanggang sa national team. Ang maganda ay nandiyan si Quinton Mellora-Brown na sinasabi ng isang article sa Taiwan ay sa magandang balita ang pagiging local ni QMB. Ang tanong lamang ay kung magagamit daw ng tama ni Coach Tim Cone at depende na rin sa performance ng dating UP center. Lately ay kay Mellora-Brown na siya ay nasa learning process. Siya ay excited sa ensayo. Ang tanong lamang ay paano niya pagkakasyahin ang maiksing preparasyon para ma-adapt ang system. Ang isang development na pinag-uusapan ngayon sa abroad ay ang naturalization process nila Benny Boatwright, gayon din si Malik Diop. Well, itong si Boatwright ay sumilip na sa ensayo. Doon ay kanyang na-meet ang kanyang mga future teammates. At kung sakaling matapos niya ng maaga ang proseso, ay expected na ito ay maglaro sa mga games kontra Australia at New Zealand. Ayon sa isang article sa Taiwan, ay hindi basta big man itong si Boatwright dahil consistent ito sa 3-point shooting. Yan din ang dahilan kung bakit siya pinili ni Coach Tim Cone na potensyal na pumalit kay Justin Brownlee. Nabalita na rin sa China ang pagproseso kay Boatwright na minsang nagdaro sa CBA, and buti na lang tayo ay nauna dahil sa mga balita ay target din ito ng China, lalo na sa ngayon na sila ay mayroong naturalized policy na maaaring nakasilad sana kay Boatwright kung sakali. Kung sana ng araw ay parang Clarkson ng epekto sa pagpasok ni Benny B sa atin. Sa isa namang article ay good decision din daw ang pagkuha kay Malik Diop at bagay daw ito kung tayo haharap sa mga taller opponents, and undoubtedly na malaking impact ang kanilang pagpasok sa ating national team. Si Malik ay kinuha para sa 3x3 at kung sakaling siya ay maging naturalized, siya rin ay eligible sa 5x5, but for now siya ay hindi pa considered ni Coach Tim Cone. Ang maganda lang dito kung sakaling mga ilangan ay merong huhugutin ng ating national team kung sakaling maraming hindi available na naturalized player. Bumisita na rin si Malik sa ensayo ng Gilas, and para sa larawang ito ay kitang-kita kung gaano kalaki ang 7'3". Hindi naman nalalayo si Diop na 6'11". Sa kabilang banda ay standout din ang mga height ng mga 16 na sila Junmar Fajardo, Quinton Mellora-Brown at Benny Boatwright. And so kargado ang ating mga big man. Di man silang lahat ay makakalaro for this window. Ang mahalaga ay mayroong development sa Philippine basketball. Hindi yung nakastuck sa ilang players lamang. And again, mas maganda na magkaroon ng shuffle para lahat ay nakakapag-represent.